Mga kamamshi, alam nyo ba na meron ng GSIS mobile app? Mga kamamshi, alam nyo ba na meron ng GSIS mobile app? So, ibig sabihin nito, mas madali ng maa-access ang mga GSIS services. Kahit nasaan ka, kahit anong oras, kumbaga 24/7, pwede mo siyang ma-access. Kasi nga nasa mobile mo na. Dito sa GSIS mobile app o yung GSIS Touch, GSIS Touch, maa-access mo yung service records, claims and loans applications, at schedule for appear. O, di ba? Hindi ka na, mahihirapan. So, kaya naisipan ko na ituro sa inyo kung paano mag-register sa GSIS Touch. So, madali lang mga kamamshi, para ka lang nagfi-Facebook. Char. Ngayon. First, download the app, yung GSIS Touch. So, there are two ways to download the app. Search GSIS Touch sa App Store or Google Play. Then, scan the QR code. Tapos, pag na-download mo na, pwede ka na mag-sign up. Ngayon, enter mo or fill in your BP number. Then, enter your date of birth to verify the member data. Now, for assistance on how to check your BP number, meron kayong makikita dyang blue question mark. Just click the blue question mark, then check the box below to accept the data privacy agreement terms and conditions. Yun lang. Then, proceed lang kayo. Tapos, may matatanggap kayong OTP. Enter the OTP or yung one-time PIN na tinatawag for authentication. Once the OTP is verified, enter the preferred username and password. Kayo mamimili niya na, kayo ang gagawa. Once it passed the validation, the registration is complete. Tapos na. So, every time na magla-login ka, use the username and password you created. So, wag mong kakalimutan mga kamamshi. Yun ang problema sa atin si kalimot tayo. So, every time na magla-login ka, yun yung gagamitin mo. Kung smartphone naman ang gamit mo, pwede mong gamitin yung biometric features nito. You can use the biometric or facial recognition to log in. O, di ba mga kamamshi? Dito sa GSIS Touch, ika nga nila, mas relax ka. So, may pahabol pa regarding sa OTP. Okay. Sabayan ko na lang kayo dyan, basahin nyo rin. OTP is a system-generated passcode. In case the registered mobile number in GSIS is not updated, the member is reminded to update his mobile number first prior to registration. So, meaning, dapat updated ang inyong mobile number sa GSIS bago kayo mag-register. Kasi nga, doon isi-send sa mobile number ninyo ang inyong OTP. So, yun lang mga kamamshi. Sana nagustuhan nyo ang ating topic for today. Bye!